Uulitin ulit yung ating binasa, no? Dito po sa mga awit 34:11. Lapit ako'y dinggin mga kaibigan, at kayo ngayoy aking tuturuan na si Yahweh ay dapat sundin. Sundit igalang, no? Pag ibang translation na si Yahweh ay dapat igalang at sundin. Dito kasi sundit igalang, no? So bali dalawang word po mga kaibigan ang kwansya, no? Sundin at igalang. Kasi una-una, naalala ko yung mga trainee, no? Mga trainee ngayon, hindi naka-good morning doon sa officer. So ngayon pinarusahan sila dahil hindi sila good morning. Sabi niya, kayo nakalimutan nyo na ang courtesy, no? So isa kasi sa tinatawag natin na paggalang ay ang pagsabi ng good morning, no? So di ba halimbawa, no? So pwede ba sabihin, no? May tanong po ako, pwede bang sabihin good morning self, no? Halimbawa, no? Pero pag halimbawa may kasama po kayo sa halimbawa sa kwarto, no? Halimbawa magkapatid, no? Kasi ang ginawa ko po noon, mga magkapatid ay sama-sama, no? At saka naghiwa-hiwalay lang sa panahon ng pandemic. Noong 2019 hanggang 22, no? So mula noon, parang hindi na pwedeng ibalik sa dati, no? Kasi sabi ng isa sa mga, sabi niya, Papa, binigay mo sa akin kwartong ito eh. Huwag ka nang pumasok. So maaaring nagbibiro lang yung anak ko, no? Sabi niya, Papa, sa akin na to eh. O siyempre na bigay mo na, alangan naman na bawiin mo pa, no? Kasi 'di ba yung pandemic na ano tayo, yung na force tayo na kung pwede sa isang kwarto, isang tao lang po, no? So siyempre gumawa po ko ng paraan, nakagawa ng maliit na kwarto para sa isa-isa sa kanila, no? So advantage naman dahil yung na COVID yung anak ko, eh mayroong bintana. Sa bintana ko lang binibigyan ng pagkain, no? So hindi na siya lumalabas. Pag lumalabas na siguro mag-CR pag wala ng tao sa baba, no? So kaya ganun. Pero ang sa paggalang mga kaibigan, so halimbawa yung kwarto ng anak mo, hindi ka basta-basta pumasok kung walang paalam, no? Siyempre kakato ka, nak, baka pwede papasok mo na si Papa, no? Papasok mo na si Mama, no? So ganun po, no? So yung paggalang ay mahalaga. So ang pwede po nating i-pray sa ating mga anak na gabayan po sila ng ating Creator na maging magalang, unang-una siyempre sa bahay kung saan man sila naroroon, at lalong-lalo na sa ating Panginoon. So siyempre paggalang, no? So napakaganda, no? So di ba yung halimbawa grade 1 pa lang tayo, grade 1 yung mga bata, tinuturuan na yan na pag English ay good morning, pag sa kuha naman ay magandang umaga, tapos sa iba naman sa values education naman, ang bata yan, mabuting tao, magandang buhay. Magandang buhay, mabuting tao, no? So parang sinasanay po yung mga bata, no? So ibig sabihin sa bahay pa lang. So dapat ganun yung kuha natin, no? Tapos isa sa mga hindi ko makalimutan yung yung siya panahon ng mga lolo ko pa, no? So pagdating kasi ng 6 o'clock sa hapon, yung parang tawag nila, iwan ko anong tawag sa kanila yan, parang orasyon, no? So ibig sabihin, yung orasyon kasi ibig sabihin na panahon para mag-pray. So dito naman, yung mga bata, pumunta yan sa lolo't lola para mag-bless, tapos sa mami at daddy para mag-bless. Pero ngayon, parang nawala na sa culture natin. So, pero ang hindi nawala, halimbawa, darating ako sa mga kaapuhan. So, siyempre, mag-bless sila, no? So, yun isa sa mga way of paggalang, no? So, yan mga kaibigan, ang isa sa mga practice natin paggalang. Lalong-lalo na sa ating Panginoon, no? So, ngayon ang tanong, paano natin igalang ang ating Panginoon? So, unang-una, halimbawa, pupunta tayo sa mga churches, no? Ano mang klaseng churches? So dito sa church na kung saan tayo ay kumakain ng ating spiritual na pagkain. So paano natin igalang ngayong ang church, no? Kasi pag igalang natin yung church, ginagalang natin yung ating katabi, ginagalang natin yung mga members of the church doon o kaya yung mga workers nila. At saka siyempre yung
head ng church, no? Ginagalang natin. At lalong-lalo na, ginagalang natin ang ating Panginoon. So, yun ang pinaka-the best doon, mga kaibigan.